Ikalimampung kabanata. Niyakap agad ni Jose ang kanyang ama, at hinalikan habang umiiyak. Pagkatapos, inutusan niya ang mga lingkod niyang manggagamot na imbalsamuhin ang kanyang ama. Kaya inimbalsamo nila ito. Tumagal ang pag-iembalsamo sa kanya ng 40 araw, ayon sa kinaugalian ng mga Ehipsyo. Nagluksa ang mga Ehipsyo sa loob ng 70 araw. Nang matapos ang kanilang pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga opisyal ng Faraon, "Kung maaari ay sabihin ninyo sa Faraon, na pahintulutan niya akong ilibing ang aking ama sa Kanaan, sapagkat bago siya namatay, ipinasumpa niya ako na ilibing ko siya sa libingang ipinagawa niya sa Kanaan. Babalik din ako agad pagkatapos ng libing." Nang malaman ito ng Faraon, sinabi niya kay Jose, "Tuparin mo ang ipinangako mo sa iyong ama. Umalis ka at ilibing siya." Kaya umalis si Jose, kasama ang maraming opisyal ng Faraon, ang mga tagapamahala ng palasyo, at ang mga tagapamahala ng Ehipto. Kasama rin ang sambahayan ni Jose at ang sambahayan ng kanyang ama, pati ang kanyang mga kapatid. Ang naiwan sa Goshen ay ang maliliit nilang anak at ang mga hayop nila. Kasama rin nila ang mga karwahe at mga ngabayo. Talagang napakarami nila. Pagdating nila sa giikan sa Atad malapit sa ilog ng Jordan, nagluksa sila roon para kay Jacob, at labis ang kanilang pag-iyak. Labis ang kalungkutan ni Jose sa loob ng 7 araw para sa kanyang ama. Nang makita ng mga Kananeo ang pagdadalamhati nila sa may giikan sa Atad, sinabi nila, "Labis ang pagdadalamhati ng mga Ehipsyo." Kaya ang lugar na iyon na malapit sa ilog ng Jordan ay tinawag na Abel Mizraim. Tinupad ng mga anak ni Jacob ang habilin niya sa kanila, sapagkat dinala nila ang bangkay nito sa Kanaan at inilibing sa kuweba na nasa bukid sa Macpela sa silangan ng Mamre. Binili ni Abraham ang bukid na ito kay Ephron na Heteo para gawing libingan. Pagkatapos ng libing, bumalik si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid at ang lahat ng sumama sa paglilibing. Ang pangako ni Jose sa kanyang mga kapatid. Ngayong patay na ang kanilang ama, sinabi ng mga kapatid ni Jose, "Baka nagkikimkim pa ng galit sa atin si Jose, at gumanti siya sa ginawa natin sa kanya." Kaya nagpadala sila ng mensahe kay Jose na nagsasabi, "Nagbilin ang ama natin bago siya mamatay, na sabihin sa iyo na patawarin mo kami sa masamang ginawa namin sa iyo. Kaya ngayon patawarin mo sana kami, alang-alang sa Diyos ng ating ama." Nang makarating ang mensahe nila kay Jose, umiyak siya. Hindi nagtagal, pumunta mismo ang mga kapatid niya sa kanya. Pagdating nila, nagpatira pa sila sa harapan niya bilang paggalang. Pagkatapos sinabi nila, "Handa kaming maging alipin mo." Pero sumagot si Jose sa kanila, "Huwag kayong matakot. Sino ako para makialam sa plano ng Diyos? Totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero plinano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan, na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom. Kaya huwag kayong matakot. Susustentuhan ko kayo ng pagkain, pati ang mga anak ninyo." Pinangakuan sila ni Jose at nakapagbigay ito ng kaligayahan sa kanila. Ang pagkamatay ni Jose. Nanatili si Jose sa Ehipto kasama ang buong sambahayan ng kanyang ama. Nabuhay siya ng 110 taon, at nakita pa niya ang mga apo niya sa tuhod sa anak niyang si Ephraim, at sa apo niyang si Makir, na anak ni Manase. Itinuring niya bilang sariling anak ang mga anak ni Makir. Ngayon, sinabi ni Jose sa kanyang mga kamag-anak, "Malapit na akong mamatay, pero hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kukunin niya kayo sa lugar na ito, at dadalhin sa lugar na ipinangako niya kay Abraham, Isaac at Jacob." Pagkatapos, pinasumpa ni Jose ang mga Israelita. Sinabi niya, "Ipangako ninyo na kung paaalisin na kayo rito ng Diyos, dadalhin din ninyo ang mga buto ko sa pag-alis nyo sa lupaing ito." Namatay si Jose roon sa Ehipto,
sa edad na 110. Inimbalsa mo siya at inilagay sa kabaong.